Galing ako sa doctor this morning. I saw the nurse and the doctor. The nurse, tinanong ako kung kumusta daw yung pagkain ko, kung magana daw ba ako kumain. Sabi ko, nagbabawas na nga ako ng timbang. Natawa siya. Sabi ko, ako na yata ang pinaka masayang tao na may cancer. Hindi niya nakikitang may sakit ako. That was because of the grace of God, guys. Grace of God. Hindi naman sa the Lord has no grace for those who are struggling with their sickness. Hindi naman sa ganon. Ang akin lang is that hindi ko iniinda ang aking sakit dahil alam ko na si Lord ang bahala sa akin. I have full trust in God. Yun lang naman ang akin. Lahat tayo mahal ni Lord. Pero nasa sa atin ang desisyon kung tayo ay magpapasakop sa Kanya. Pagdating sa buhay, pag pinag-uusapan na ang buhay at kamatayan, wala tayong magagawa dyan. Kahit anong gawin natin, kumain tayo ng masasarap na pagkain, ng mga masusustansyang pagkain. Kung kukunin na tayo, kukunin tayo. Iba't ibang paraan yan. Hindi lang sa sakit. So, mainam na isurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Para anytime kunin tayo, sa Kanya ang punta natin. Kasi nasa Kanya na ang buhay natin eh. Ibinigyan na natin sa Kanya eh. Hindi niya tayo ilalagay sa hindi magandang lugar kapag tayo ay wala na. Di kinuha niya, di ba? Dadalhin niya tayo sa kanyang sinapupunan. Dadalhin niya tayo sa kung saan siya naroroon. That's why I think, the happiest cancer patient. Until now, I'm still at stage 4. Narinig ko, one time, nung nagkonsulta ako sa aking oncologist, na-record ko ang aming consultation. Tapos, nireplay ko kahapon. At, sabi doon, tinanong ko kung mawawala ba totally itong cancer na to sa katawan ko. Sabi niya kasi, yung maliliit daw na mga bukol-bukol, nawala na. Tapos yung malalaki naman, medyo lumiit na. So sabi ko, sa excitement ko, sabi ko, is there a time na mawawala totally yung mga bukol na yan, yung cancer na yan? Sabi niya, oh, but this is good results. Akala naman niya hindi ako masaya na, di ba? No, but these are good results. Sabi niya gano'n. Sabi ko, no. Gusto ko lang malaman kung eventually, mawawala, magdi-disappear na talaga itong cancer na to. Since ang katawan ko naman ay, umaayon sa gamutan natin. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n, it will stay there. It will just stay there. Sabi niya ganon. So, I said, oh, okay. But, even though she said that, she's only human. God can make wonders. So, I am not fully, sold sa kanyang prognosis. Kay Lord lang tayo. So, kapag kasama mo si Lord sa lahat ng bagay, kahit yan sa sakit o sa kaligayahan, lalo pa sa kaligayahan kasi nalilimutan natin si Lord kapag lahat ay tama, lahat ay umaayon sa ating kagustuhan. Diba? Tumatawag lang tayo kay Lord kapag may kailangan tayo, kapag ganyan may sakit or may pangangailangan. Diba? Puro atin. Diba? Magbigay naman tayo kay God. So, ang dapat lang natin ibigay sa Kanya, karampatan lang ay ang buhay natin. At syempre, kapag ibinigyan na natin ang buhay natin sa Kanya, hayaan na natin siya maging Diyos. Let's move on. Enjoy life. Yan. Pero hindi naman sa enjoy life na magpapakaano ka dyan, lasing-lasing ka dyan, inom-inom ka, party-party ka, mag-travel-travel ka. No, it's not like that. Read the Bible and or listen to, mga naririnig nating mga nag-i-interpret ng Bible, gaya ng mga sermon, ng mga iba. Marami sa Facebook na ngayon lumalabas ng mga taong i-interpret, pinapaliwanag nila yung verse na yon, yung ganito, ganyan.
So, makinig tayo. Makinig tayo. At tayo rin mismo, magbasa ng Biblia para alam natin kung tama ba yung sinasabi na, nasa Bible ba talaga yung sinasabi nila. Kasi tayo, binigyan naman tayo ni Lord ng, we were created in His image. Kaya, meron tayong sariling pangunawa at tayo rin ay pwedeng humingi ng pangunawa sa Holy Spirit, kay Jesus. Para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Hindi yung tango lang tayo ng tango kung anong sinabi porque maganda sa pandinig, go lang tayo. So, trust in Jesus, guys. Okay?